Sa magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal ko Sanjuanenyo. Ito po niyo lingkod, Mayor Francis Zamora. At ito po ang ating Monday's Kwentuhan. At alam ko po, medyo matagal ho natin itong hindi nagawa sapagkat tayo nga po ay dumaan sa kampanya at halalan. At ngayon po ay tapos na po ang lahat ng yan. At muli po tayo nandito bilang Mayor ng San Juan. Kung kaya't back to normal programming po tayo. At tuwing Lunes, ay muli na po tayo magkakaroon ng ating Monday's Kwentuhan sa pamamagitan ng ating Facebook Live. Kaya ang una ko pong gustong sabihin sa inyo lahat ngayon ay maraming salamat po sa pagmamahal, suporta at tiwala na ibinigay po ninyo sa inyong lingkod, Mayor Francis Zamora, kay Congresswoman Bel Zamora, kay Vice Mayor Angelo Kawili at sa ating mga konsyal sa una at pangalawang distrito. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon itong makapaglingkod sa inyo muli. Kami pong mga re-electionist na muli niyong pinagkatiwalaan ay muling maglilingkod. At ganoon din, meron po tayo mga bagong maglilingkod din. So talagang kami po ay nagpapasalamat sapagkat ang tiwala, suporta at pagmamahal ninyo ay ipinaramdam po ninyo sa amin nitong nakaraang halalan. At ngayon nga po, dahil tapos na pong lahat yan, ay talagang back to work po tayo. At ang maasahan po ninyo lahat ay tatapusin natin ang lahat ng ating mga proyekto at programa from now until June 30, 2028. So, meron po tayong 3 years na makapaglilingkod para sa ating pangatlong termino at asahan po ninyo na tatapusin po natin ang ating mga proyekto at programa. At mamaya, isa-isahin natin ano bang maasahan ng ating mga mamamayan sa susunod na 3 taon. Of course, ito po, nakikita ninyo ang ating isinagawang victory party. Yan po ay kasama ko po si Kerry, si Rocco, si Nicholas at si Noah. Sayang si Amanda, alam niyo naman po, nasa Amerika. At ako nga pumunta ron pagkatapos ng halalan upang dumalo sa kanyang graduation. Mamaya, pag-usapan natin yan ng konti. At yan, yan po ating naging victory party sa PhilOil Eco Oil Center. Bago po niyan ay nagkaroon po tayo ng isang banal na misa kung saan tayo po ay nagpasalamat sa Diyos sa pagkakataong muling binigay po sa atin. So we had a Thanksgiving Mass in, of course, the Archdiocesan Shrine of St. John the Baptist. At pagkatapos po ay nagkaroon po tayo ng fireworks display dito po sa Pinaglabanan Shrine. At saka tayo tumungo sa ating victory party dito po sa PhilOil Eco Oil Center. So muli, maraming salamat po sa inyo lahat. At mula po sa aking puso, talaga, thank you very much for the love, trust, and support that you continue to give your Mayor, Francis Zamora. So next, napapag-usapan mo natin, ayan na. Time for shout-outs. Jessa Vallejo. Hello po, Mayor Francis. Congrats po, Team Makabagong San Juan. So, kamusta rin, Jessa? Ako yung maasa na ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Mary Ann Biglain Delfin, congratulations Team Makabagong San Juan. Opo, maraming salamat po sa inyong pagbati. Queenie B, nakita ko kanina ng flag racing natin. Good morning po, Mayor Francis Zamora. Na-miss ka po namin ako. Na-miss ko rin po kayong lahat. At sa lahat po ng nanonood ngayon, excited po ako na muli tayong magkasama. Carol Masangkay, advance Happy Father's Day po, Mayor. Nako, maraming salamat sa inyong pagbati. At yes, of course, June 15 po, we will be celebrating Father's Day. So, sa lahat po ng mga kapwa kong ama, hindi lamang dito sa San Juan, ngunit sa buong Pilipinas. At sa lahat po ng nanonood mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, kung kayo man ay nasa ibang bansa ngayon, sa lahat ng mga dakilang ama, happy Father's Day po in advance. So, ano ang mga dapat asahan sa bagong termino? Nako, napakarami po. Unahin ko na po, I will also enumerate our plans and programs, pero unahin ko na po. Number 1, kung kayo po ay mapadaan dito sa lumang San Juan Gym, ay giba na po ito. Ginaba na po ito upang magbigay daan sa ating magiging bagong San Juan Sports Center. So ito po ang magiging makabagong San Juan Sports Center. At gaya ng ating pinangako, ito po ay magkakaroon ng isang 25-meter 5-lane swimming pool, magkakaroon po ng pasilidad para sa iba't ibang klaseng sports, magkakaroon po ng boxing ring, magkakaroon niya ng mixed martial arts studios, magkakaroon po yan ng physical fitness gym, billiard center, chess center, pickleball court, badminton court,
darts, magkakaroon po yan ng basketball at volleyball stadium, magkakaroon yan ng indoor jogging track, at pwede rin po itong maging events place po natin. At kung sakaling merong mga sakuna o kalamidad, yung pinaka-parking area na po sa baba, dito na ho tayo mamamahagi ng ayuda kung kinakailangan. No? Dati kasi, di ho ba, dito po tayo sa City Hall namamahagi ng ayuda kung meron tayong mga kailangan na tulungan. Dito po ay magkakaroon tayo ng sarili nating pasilidad para dito. At silipin nyo rin po yung dating basketball court po ng Little Baguio ay giniba na rin po natin yan. Dahil dito naman po natin itatayo ang ating makabagong San Juan Local Government Center. At yan po ay magsisilbing City Hall Annex natin. Dahil napakarami ho nating tanggapan sa pamahalang lungsod na hindi na po kasya dito mismo sa ating City Hall. Kung kaya kinakailangan natin magtayo ng isang local government center upang maging pasilidad para sa karagdagang mga opisina at tanggapan ng pamahalang lungsod. At ang ating pong mga bagong barangay vehicles at city government vehicles at police vehicles ay padating na rin po. Yung in fact, no? Ang iba po ay nadi-deliver na in batches at hinahanda lang ho namin talaga ang documentation nito at sinisiguro ho natin na kompleto na siya bago nating tuluyang may turnover po sa inyo. So, excited po ako. Alam ko, nakita nyo yan nung panahon ng halala na pinost ko po yan sa aking social media, yung itsura ng ating magiging mga sasakyan. So, excited po ako na magamit nyo na ho ito. At alam ko makakatulong po ito sa ating mga barangay, lalong-lalo na kung halimbawa, merong kailangan na itakbo sa ospital, kung may emergency man, o di kaya merong mga official functions sa ating mga barangay officials, ating mga barangay staff, or any of our constituents, no, kung ano man ang mga pangangailangan natin, meron tayo magiging 2 bagong sasakyan kada barangay. At ganoon din po, ang ating city government offices, magkakaroon din po tayo ng mga bagong sasakyan at ganoon din mga bagong police cars for our San Juan Police. So abangan nyo ho yan at excited po talaga ako na yan ay mapakinabangan ng ating mga mamamayan. Ang ating pong San Juan Crematorium at Columbarium ay sinaschedule na ho natin ang ating magiging groundbreaking. So meron lang preparation sa kailangan gawin on-site. Alam ko ho na nag-announce po ang ating San Juan Cemetery Facebook page tungkol sa mga dapat nang gawing hakbang po, no, ng mga pamilya kung saan may nakalagak pang mga mahal sa buhay dun sa area kung saan natin itatayo po ito. So please coordinate with our San Juan Cemetery office for this. At ang lahat ng ibang proyekto programa po natin ay ongoing po. Ang ating 4PH program ay nagkaroon nga ho ng bagong secretary ang DSUD. Ito po ang Department of Human Settlements and Urban Development. So ako po ay makikipagpulong sa ating bagong DSUD secretary na si Ping Aliling. At scheduled ho kami magkita sa linggong ito. So ito naman po ay gagawin natin upang masiguro ho na tuloy-tuloy ang ating magiging 4PH program. Yan po ang ating pambansak babay para sa Pilipino program. At yan po, no? Yan po ay ilan lamang sa mga gagawin natin ngayong huling termino natin. At yan nga po ay naka-program na, yan po ay nakaplano na, waiting for actual execution. At yan po ang tungkulin ko na ma-execute ang lahat ng ito ng mabuti upang mapakinabangan na ng ating mga mamamayan. So muli, many thanks for the trust, confidence, and of course love that you continue to give your Mayor, Francis Zamora. So yan, silip muna ako dito sa aking guide kasi marami tayong mga papag-usapan sa araw nito. So announcements. June 12 po ay Independence Day. So magdiriwang po tayo ng Araw ng Kalayaan dito po sa Pinaglabanan Shrine. Of course, we celebrate it every year here in our Pinaglabanan Shrine. So you can watch this live on Facebook or you can of course join us physically dito po sa Araw ng Kalayaan celebration natin. At June 17, yan po ang ating cityhood anniversary.
sa bisa po ng batas na naipasa ni Congressman Noni Zamora ay noong taong 2007 po ay ganap na naging lungsod ang San Juan. At ngayon po ay 2025 na. So pinagdiriwang po natin ating cityhood anniversary tuwing June 17. At in between that, of course, napakarami nating mga activities. Actually, from June 12 all the way to June 24, ang araw ng ating kapistahan. At marami nga ang nagtatanong, Mayor, ano ba ang kakaiba na gagawin natin ngayon sa ating kapistahan? Mag-abang po kayo. So, next week, we will discuss naman our Fiesta celebration. Ito po ang asahan po ninyo. Marami po tayong pagbabagong gagawin sa ating Wata Wata San Juan Festival at sisiguraduhin ho natin na yung mga konting naging problema noong nakaraang taon ay hindi na po mangyayari ngayon. So abangan niyo po yan. To our friends in the media, I will schedule a press conference next week in relation to this para yung mga guidelines po natin, yung mga changes natin, and of course, yung activities natin for our Wata Wata San Juan Festival ay mapaabot ko po sa inyo upang matulungan niyo kaming mapaabot sa ating mga mamamayan. Ano ba ang mga kakaibang gagawin natin ngayong Wata Wata San Juan Festival 2025, of course, in celebration of the Feast of St. John the Baptist. So, excited po ako para dyan. At yung ating Mayor's Cup Championships po, no? Magaganap din ho yan sa June 21 and 22, both for our volleyball and basketball tournaments. So, sa mga lalaban po sa Mayor's Cup Finals, nako, ngayon pa lang, excited na ako na mapanood kayo. Kasi alam ko po, no, talagang mainit ang competition. But of course, it is a friendly competition because at the end of the day, it's not about who wins. It's about building camaraderie amongst our people. At kinakailangan talaga palakasin natin ang samahan natin bilang isang lungsod. So yes, we compete in terms of sino yung talagang mga teams na nagpa-perform. But at the end of the day, ang mahalaga po ay hindi kung sino ang manalo. Ang mahalaga po ay tayo po ay tumitibay ang samahan natin bilang isang lungsod, bilang mga San Juanenyo. So please, let us always keep in mind that the essence of sports really is camaraderie and building communities. So yan po ay ilan sa mga magiging activities po natin. The rest, I will announce po in time. So pakiabangan lang po ang ating mga projects and programs and activities for the month of June. So, opo, alam ko marami nagtatanong about yung mga payouts po natin. So, kung naalala po ninyo, nung ating nung panahon ng campaign, ng kampanya, of course, meron po tayong election ban nung panahong iyon. Kung kaya't may mga payouts po tayong hindi na ho na isagawa dahil ho sa election ban. So, una po dyan, yung ating pending na mga medical and financial assistance payouts. Next, ang ating pong financial assistance para sa ating grade 12 graduates. So alam ko po, marami nag-aabang po dyan. So sa lahat po ng nagtapos ng grade 12 mula sa ating mga pampublikong paaralan, ganoon din po ang ating mga honor students. Huwag po kayo mag-alala. We are already preparing for these payouts at we will make the necessary announcements po kapag handa na. So, yan po, tayo po sumusunod lamang sa mga COMELEC guidelines at dahil nga po panahon ng halalan ay nasasakop po tayo sa mga election ban na isinagawa. So, wag po kayong mag-alala. Yan naman po ay matutuloy. Just please wait for our announcements. So, of course, in relation to public education and education in general, ipinagmamalaki ko na ang San Juan po ay nabigyan ng pagkilala bilang number 1 sa functional literacy rate amongst all the highly urbanized cities in the Philippines. No? Talagang buong bansa po ito. Kaya palakpakan po para sa ating lahat. No? Talagang ito po ay effort ng mga minamahal nating San Juanenyo, effort po ng ating mga guro, effort ng ating mga mag-aaral, effort ng ating mga magulang, at effort ng pamahalang lungsod. So dito po natin makikita na basta tayo po ay nagtutulungan,
at sinusuportahan natin ang isa't isa pagdating po sa mga gusto nating makamit ay walang imposible. So isipin niyo yan, number 1 amongst all highly urbanized cities in the Philippines. No? Talagang isipin niyo kung gaano karaming highly urbanized cities meron sa ating bansa. At sinong number 1? Ang lungsod ng San Juan. So again, palakpakan po para sa ating lahat. So ito naman po ay patunay na meron po tayong maayos na programa para sa edukasyon sa ating lungsod at bilang ama ng San Juan at bilang ama ng aking mga anak, bilang isang magulang, ay alam niyo naman po na tayo po talaga ay nakafocus po sa public education because we believe that a good education will prepare our children for good futures ahead. No? Siyempre, meron tayong mga private schools na may kanya-kanya mga patakaran. Hindi naman po tayong pwedeng manghimasok sa kanilang mga patakaran. Ganun pa man, under naman po ito lahat ng ating DepEd Division Office dito po sa San Juan. So, again, to everyone, congratulations at let's keep up the good work. Alam ko po, no, talagang ang ating mga kabataan ay excited mag-aral araw-araw, kaya patuloy ho tayong nagbibigay ng tulong at suporta sa kanila. Uulitin ko po, no, talagang lahat ng pwedeng ibigay ng pamahalang lungsod ay binibigay na po natin sa kanila. Ating mga tablets, ating fiber optic internet connection, ating pong mga public school NPE uniforms, customized rubber shoes, ang ating pong emergency go bags, ang ating magagandang pasilidad sa ating mga paaralan, 55-inch smart TVs, fiber optic internet connection sa mga tahanan ng mga mag-aaral, at syempre, kahit ang ating mga teachers ay may kanya-kanya mga laptops. So baka dun sa iba na nagtatanong about fiber optic internet connection sa tahanan, kayo po ay pwede makipag-ugnayan sa inyong mga principals at sa focal persons po nyo for the internet connection in your schools. Please coordinate with them upang kayo po ay makabitan na. Kung sakaling wala pa ho kayong internet sa inyong tahanan. Ito po ay para sa mga San Juanenyo public school students living in San Juan. So please coordinate with your school officials for this kung sakaling wala pang ho kayong fiber optic internet connection. So, in relation to this also, congratulations sa lahat po ng mga San Juanenyo athletes na nanalo sa ating pong palarong pambansa 2025 na ginanap po sa Lawag City, of course, sa Ilocos Norte. So, I believe not just in Lawag, but I think in other areas in Ilocos Norte. So, congratulations po sa inyo. We're very, very proud of you. Of course, yan na, no? Yan, si Titus Rafael Sia, 7 gold medals in swimming at marami po siyang records na na-break. So, congratulations, Titus. Yan, no? Dami mong pinanalo. And of course, to all our other athletes, Sofia Marie Mojado, Raiko Filomena Uy, Mariela Celine Tulyao, Marcos Lorenzo Go, at Zachary Chu, Juan Vito de Rosario, Dylan Theodore Wong, Rocco Lucio Gomez, nako, kamakalam pa yung anak ko, Gian Marco Federico Santos, and Edward Justin Tanco. So, sa inyo lahat, congratulations. Thank you for bringing honor to our city and to the National Capital Region. At talagang karangalan po ang dinala ninyo sa lungsod ng San Juan at sa Metro Manila. So, we will invite you soon here to San Juan City Hall because, of course, we will give you due recognition. So, muli, congratulations sa inyo at naway kayo magsilbing inspirasyon sa lahat ng ibang kabataan natin, lahat ng mga atleta natin, na basta tayo nagsusumikap, basta tayo merong mga pangarap at talagang pagsumikapan nating maabot ang mga ito, ay kaya nating magawa yan. Nothing is impossible for as long as we work hard and we really do what it takes to reach our goals. So, congratulations po sa inyo. And of course, patunay na malakas ang ekonomiya sa ating lungsod ay 2 negosyo na naman po ang ating binuksan nitong nakaraang araw. Tayo po iniimbitahan para sa ribbon cutting ng Kapi. Ang Kapi po ay isang bagong coffee shop restaurant dito po sa Green Hills Mall. At yan po, kasama natin, of course, ang aking asawa na si Kerry, kasama ko po. At ang ating pong pamangkin na si Congressman Brian po, na siya nga pala, no? Congratulations, Brian po.
ikaw ay bagong halal na kongresista na, of course, representing FPJ Panday Bayanihan Party List. And of course, I would like to congratulate our neighbor and friend, Ralph Chong and his family, at ang kanilang partners, yan, si Miss Maha Salvador, of course, at saka si Ginoong Rambo Nunez. Sila po ay mga partners ng Chong family dito po sa Copy. At yan, nakasama natin si Maha. If you remember, lalong-lalo na sa mga taga-suporta natin, 2 eleksyon natin kasama si Maha dito at nag-perform siya sa 2 meeting de avance natin. At tuwing nagpa-perform si Maha, nananalo tayo eh. No, dapat parati natin kasama si Maha. Sabi nga ni Maha, Mayor, hindi mo ako in-invite ngayon. Sabi ko, hindi na kita inabala dahil busy ka sa baby nyo. Diba? So, yan, kaibigan natin si Maha. No? And we're very happy for them as they open another business here in San Juan. At nakwento nga ni Rambo at ni Maha, no? meron din pala silang parlor at saka barbershop dito po sa corner house sa Barangay Edition Hills naman. So ang dami nilang negosyong binuksan dito sa San Juan at si Rambo magbubukas din ng isang bagong shoe store very soon. So Rambo, size 14 ako, huwag mo kalimutan. Ha? Kidding aside, just let me know kung kailan ang inyong ribbon cutting, and of course, I will make time to be with you. So congratulations sa inyo. At yun, nakasama natin ating mga celebrity friends. Pwede kay Maha at kay Rambo. Nandun din si Maymay Entrata na nakasama rin natin minsan sa isa sa ating mga fiesta celebrations. At nakasama rin natin si Jake Cuenca. At nandito rin po si Thao Reyes, no? Isang San Juanenyo na kapatid po ng ating dating kagawad at SK chairperson na si Dave Reyes. Sila po ay taga-barangay Ermitaño. And yan, no? Yan po ang naging opening po ng Copy. Kasama natin si Councilor Franco Tanyada-Yam. At of course, ang Chong family, yan, sila yung magkakapatid, no, sa kaliwa. At ang aking pinakamamahal at nag-iisang may bahay na si Kerry Zamora. So, the other day, of course, in celebration of Eid al-Adha, ang ICAD Foundation, ang mga may-ari at nagpapatakbo ng Fountain International School dito po sa San Juan, ay nagsagawa po ng isang beef sharing program kung saan ang aking anak at special assistant to the mayor na si Rocco Zamora ang dumalo para sa akin. At yan po ang aking masipag, mabait, matulungin, guwapo, matikas, matangkad na anak. O kita mo, lahat na ng qualities, di ba? Siya po ang dumalo para sa akin at kami nagpapasalamat siyempre sa ICAD Foundation at sa Fountain International School sapagkat taon-taon po nilang ginagawa ang programang ito. So ang ating nahandugan po ay ang mga officers ng ating Solo Parents Associations, ating PWD Associations at ating Senior Citizens Associations dito po sa lungsod ng San Juan. So mahigit 400 mga San Juanenyo po ang nakatanggap. At sa mga nagtatanong, sila po ang naging beneficiaries po natin dahil sila na po ang kumbaga, mga nangangailangan. No? At hindi ho natin talaga mabibigyan lahat ng members, pasensya na po, hindi natin mabibigyan lahat ng solo parents, hindi natin mabibigyan lahat ng PWDs, at di rin natin mabibigyan lahat ng senior citizens sapagkat ito naman po ay donation galing po sa ICAD Foundation at sa Fountain International School. More than 400 bags po ang kanilang dinonate. So we really had to trim down kung sino yung beneficiaries kung kaya't sila nga po ang nakatanggap sa beef sharing program. So thank you very much for your support to the City of San Juan and of course to all our Muslim brothers and sisters. Again, a blessed Eid al-Adha to all of you. Pagkatapos po nating Facebook Live, ako naman pupunta dyan po sa ating Muslim Prayer Hall sa Green Hills upang makiisa sa selebrasyon po ng GMTA, ang Green Hills Muslim Traders Association. So sa lahat po ng mga minamahal kong members ng GMTA, magkita po tayo dyan sa inyo para po sa ating salo-salo at excited po ako makasama po kayo. So, of course, si Rocco attended the Fiesta of Barangay Pasadena on my behalf. Nako, talagang nakakatuwa po, no? Kasi nakikita ko po yung mainit na pagtanggap po ninyo sa aking anak na si Rocco Zamora. At siya naman po ay aking special assistant to the mayor. At mahalaga po kasi na merong kakatawan kay Mayor Francis, lalo na't napakarami natin tungkulin, hindi lamang kasi sa San Juan, ngunit pati po
sa Metro Manila. So ako po ay kasalukuyang Metro Manila Council President, kasalukuyang Regional Peace and Order Council Chairman, at marami ho tayong mga official functions outside of San Juan. And of course, ako po ay may mga tungkulin din bilang isang ama, bilang isang asawa. So, I have to balance also all other duties and responsibilities. So, itong kapistahan nga po ng Pasadena, ako po ay nasa Amerika niyan dahil nag-graduate po si Amanda mula sa Fordham University. Siya po ay nagtapos ng Masters in Marketing Intelligence. So, yan po, si Rocco, ang bumunot po ng ating mga raffle prizes at nag-award din ng ating konting papremyo para sa mga mamamayan natin. Yan po, si Vice Mayor Angelo Kawili, nag-attend din po niyan. At si Councilor Ryan Llanos D. at Councilor Dennis Pardines. So, thank you very much, Rocco. And of course, sa lahat ng taga-Barangay Pasadena, belated Happy Fiesta. At alam ko naman na pag si Rocco po nandyan, ay parang ako na rin po yan. No? So, every time you are inviting me for a function, no? Kung hindi ko man talaga kaya puntahan, ay si Rocco po ang dadalo para sa akin. At tuwing nandyan si Rocco, ay nandyan na rin po si Mayor Francis Zamora. Sapagkat si Rocco ay si Mayor Francis ay si Rocco. At kung meron kayong mga pangangailangan, kung di man ako makadalo, ilapit nyo lang po kay Rocco yan. At actionan din yan ng aking anak sapagkat siya nga po ay ang special assistant to the mayor. Kaya kung makita niyo si Rocco sa iba't ibang barangay activities, huwag kayong mahiyang lapitan siya. Huwag kayong mahiyang yakapin din siya, halikan din siya kung gusto ninyo. Mabait na mabait po ang aking anak. At ang pinakamahalaga ay makakatulong po siya sa inyo. So parang ako rin po ang nandyan kung sakaling si Rocco po ang dadalo sa mga okasyon kung meron lang po akong schedule conflict. No? Dahil napakarami ho talagang activities all over San Juan. And of course, ako naman po, outside of San Juan, yung mga official functions ko po, ay kailangan ko rin pong gampanan lahat yan. Okay, siya rin po ay dumalaw sa Santa Cruzan po ng Barangay St. Joseph upang magbigay ng konting suporta at nakasama nga niya po ang ating SK Chairperson na si John Rovic Lim at ang mga SK officials. At ganoon din po ang ating mga constituents from Barangay St. Joseph. At yan, no, nakita ko nga ho, si Rocco ay nakapag-picture-picture din sa mga nakilahok po sa inyong Santa Cruzan. So, thank you again, Rocco. Sipag-sipag mo, bait-bait pa. Pogi-pogi mo pa. Kanino ka nagmana, Rocco, ha? Kanino? Sabihin mo sa akin. Next. Okay, so of course, pati po ang birthday celebration ni Cap June Belches ay dinaluhan ni Rocco para sa akin. So again, Cap June, belated happy birthday. Sorry, tama, belated nga pala. Belated happy birthday, nabati ko na naman kayo. Ngunit babatiin ko kayo muli, no? Happy birthday. So yan, kita niyo si Rocco, no? Siya po ay masipag na dumadalo para sa akin sa mga okasyon na hindi ko na kayang puntahan dahil sabay-sabay nga minsan mga schedules po natin. So, and of course, happy birthday to Miss Pia Hill at ganun din po kay Kagawad Buboy Basaysay ng Barangay Corazon de Jesus. So si Rocco ay pumunta rin sa kanilang mga birthday celebration at ako po nakadaan din po ako kay Pia nun sapagkat dito naman po yan ginanap, no? Konting lunch dito po sa City Hall. So, happy birthday Pia, happy birthday Kagawad Buboy. At yan, si Rocco kasama ni Kagawad Buboy at saka ni Kagawad Jessica ng Barangay Corazon de Jesus. And of course, si Nicolas, ang aking anak, ay kasama ko naman po sa birthday celebration ni Pia Hill. At of course, we are always here as a family, no? So, minsan ako, minsan si Rocco, minsan si Nicolas, talagang tulong-tulong na to. Minsan si Kerry at si Noah, no? Sumasama rin. Si Amanda lang po ay nasa ibang bansa ngayon. But, she will be back here on June 26. Nako, excited na ako na makita ang aking nag-iisang anak na babae sapagkat babalik siya for about 2 weeks. June 26 po, birthday ni Nicolas. No, nako, si Nicolas, alam ko, maraming fans. No? Talagang, pag umikot kami sa barangay, nako, maraming natutuwa po kay Nicolas. So, Nicolas will be turning 15 on June 26. And of course, on June 30, si Amanda po ay turning 24 years old na. Nako, yung baby ko, hindi na baby.
24 years old na si Amanda at kasabay niyan siyempre ang ating inauguration at oath-taking, no, ng ating newly elected city officials. So again, on June 30, ay double celebration sapagkat birthday po ni Amanda at ganoon din po oath-taking po namin at inauguration bilang mga bagong halal na opisyal ng lungsod ng San Juan na nangyari sa tulong po ninyo. Kaya muli, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muling makapaglingkod po sa lungsod ng San Juan. At kanina nga po, no, ng flag raising ceremony, sabi ko, no, the fact that the people of San Juan have supported us again, it only shows that, number one, masaya po kayo sa paglilingkod natin sa ating lungsod. At pangalawa, meron po kayong tiwala sa inyong liderato. Kaya muli, maraming salamat po. At asahan po ninyo that you will see only the best from Mayor Francis Zamora, itong third term po natin. Talagang tatapusin po natin ang lahat ng proyekto at programang ating binanggit nitong panahon ng kampanya at makikita nyo by June 30, 2020 talaga ibang-iba na talaga ang ating makabagong San Juan kumpara sa dati. Kung ngayon pa lamang after 6 years ay ibang-iba na, what more after 9 years? Yan talaga. Makikita niyo po lahat yan in the next 3 years. And of course, birthday po ni Congresswoman Bel Zamora kahapon. Nako, 42 years old na si Kong Bel. Pasensya na, sinabi ko na ilang taong ka na, Bel, pero sabi ko mukhang 22 years old lang. So, I'm very thankful. Maraming salamat, Lungsod ng San Juan, at siya ang binigay niyong congresswoman sa atin. No? Kasi, nako, siya talaga ay may dunong at dangal, at alam naman natin may kakayahan, at napatunayan nga niya. Sa termino, ang dami po niyang natulong sa atin, mga infrastructure projects, mga financial, medical, hospital, livelihood assistance. No? Talagang very supportive po si Kong Bel sa atin. At kung wala po tayong congressman na katulong at kasama ay maging mahirap po ang buhay ni Mayor Francis Zamora because it's very hard to have a congresswoman na iba mag-isip at hindi natin kasama sa ating adhikain para sa ating lungsod. So maraming salamat at si Kong Bel po ang tinulungan natin at binigyan natin ng pagkakataon maging congresswoman muli sapagkat alam ko po magiging maayos po ang ating samahan muli gaya ng ating unang termino at syempre alam na natin ang kanyang kakayahan at kapasidad na makapaglingkod po sa atin. So again, babalik pa ba tayo sa dati kung alam natin na mas maganda ang ating makabagong San Juan? So ang sagot niyo po ay hindi po tayo babalik sa dati at dito na po tayo sa ating makabagong San Juan. Dahil nakita nga ho natin na naging maayos po tayo sa loob ng unang 6 na taon natin at marami pa po tayong gagawin at tatapusin sa loob po ng 3 taon. And aside from Amanda's graduation, ay nagdiwang din po tayo ng moving up ceremony ni Noah. So 2 anak ko ho ang nagtapos itong nakaraang Mayo. At of course, as a parent, I'm very proud of my children. Yan po si Amanda. No? Yan po ay ginanap sa Fordham University sa New York City, sa Amerika. Yan, yung kulit ko. Tawag ako ng tawag sa kanya kasi baka hindi nila kung saan ako nakaupo. No? So, yan po ang kanyang graduation. Siya po ay ngayon ay isang Master of Science in Marketing Intelligence. Yan po ay isa sa mga bagong mga master's degree na available na po sa Fordham University. Ito po isang very renowned university in the United States at isang karangalan po na makapagtapos si Amanda po sa Fordham University. And of course, si Noah naman po ay nagtapos ng grade 6 no? So moving up ceremony niya yan sa LaSalle Green Hills kung saan po ako nag-aral at kung saan nag-aaral si Nicolas at kung saan nag-aral po si Rocco. So alam niyo naman po kami ay talagang LaSallians, pati po si Congressman Ronnie Zamora ay nag-aral sa LaSalle. Ngunit nung panahon ni Kong Ronnie kasi wala pang LaSalle Green Hills. So yung elementary at high school noon sa LaSalle Taft pa, doon po siya nag-aral. At lumipat naman po siya ng University of the Philippines para sa kanyang undergraduate studies. And of course, doon din po siya nagtapos ng law. Kung saan siya po ang nag-top ng 1969 bar exams, number 1 sa buong Pilipinas sa lahat po ng
take ng bar exam. So congratulations Noah, congratulations Amanda, and of course, I'm very, very proud of you. So kahapon din po ay nagdiwang po kami ni Kerry ng aming 23rd church wedding anniversary. So kami po ay kinasal sa simbahan ng June 8, 2002. At nakakagulat din nga po na ang bilis ng panahon. Yan, kita nyo, Backstreet Boys po ang buhok ko niyan. Kita nyo, usong-uso pa yung mga boy band. Kaya kita nyo, yan pong itsura ko 23 years ago. Oh, it's my one and only. Hello. Nako, tumitibok yung puso ko. Flying kiss, of course, my dear. Thank you for watching our Facebook Live. Yan po. Yan ang itsura namin ni Kerry 23 years ago. So, ito naman ang itsura namin ngayon. Si Kerry parang ganun pa rin. No? Ako ang medyo yan, tumanda na. Nang konti lang naman. But we are very, very blessed, of course, to have a happy marriage. Alam niyo po, no, ito siguro, ibabahagi ko lang sa inyo. No? Talagang mahirap po talaga ang buhay mag-asawa. No? Maraming challenges na pinagdadaanan. Alam ko naman po na it's not happy all the time. There are always challenges along the way. But what's important is, of course, yung communication. Parati tayo nag-uusap. Minsan may mga bagay talaga na dapat pag-usapan. At again, communication is key. No? Yung problems along the way, talagang normal yan. No? Lahat naman ng mag-asawa ay dumadaan sa mga pagsubok at problema. Ngunit ang mahalaga ay nakakapag-usap po tayo at inaayos natin ang mga problemang ito. So, yan po ang secret kung bakit kami tumagal ng ganito at tatagal pa sapagkat alam ko naman po na ang aming pagsasama bilang bilang mag-asawa ay talagang going strong. And we have been blessed with 4 children, of course, si Amanda, si Rocco, si Nicolas, at si Noah. So kami po ay mapalad na nabiyayaan po ng Diyos ng 4 na anak na mababait, matulungin, mapagmahal, at masisipag. At it is our duty as parents, of course, to nurture them, to guide them as they grow up. Alam nyo, darating ang panahon, may kanya-kanyang buhay sila at tungkulin namin na ihanda sila sa tunay na buhay at maging mga responsableng mamamayan ng ating bansa. So, to my one and only, of course, dear Kerry Zamora, happy anniversary to you. And next year, 25 years na tayo. Kasi meron kaming civil wedding, meron kaming church wedding. So, every year, 2 anniversary po ang pinagdiriwang namin. So, next year, ay 25 years na po kami mula nung kami kinasal po civilly. At yan po ay dito sa Baguio City. Ako, si Mayor Bernie Vergara ng Baguio noon ang nagkasal pa sa amin noong September 28, 2001. So, yan ang storya ng buhay namin ni Kerry, ang love life namin. Nagkakilala kami November 30, 1997 at hanggang ngayon po kami magkasama. 28 years together this November 13. Ako, napakatagal ng panahon na pero merong forever, di ba? Talagang merong forever. At yan, proud to say po ako na kami po ni Kerry ay talagang happily married to each other with 4 beautiful children. So, to all couples out there, let's always take time out to make our wives and our husbands feel the love, the support, and those who have children, of course, alagaan natin ating mga anak, palakasin natin ang ating mga pamilya, layunin po natin na palakasin ang bawat pamilyang San Juanenyo sapagkat para sa akin, family is the most important in our lives. The family is the most important treasure that we have in our lives. So alagaan natin ating mga pamilya parati. At ganun po, no? Kung paano ko po alagaan ang aking pamilya, ganun ko rin po inalagaan ang ating lungsod sapagkat hindi lamang po ako ama ng aking 4 na anak, ama rin po ako ng bawat pamilyang San Juanenyo. So, thank you so much po for the trust, the confidence, and of course, the support that you have been giving me as Mayor of San Juan. At asahan niyo naman po ang tanging may susukli ko po ang maayos at tapat na paglilingkod sa inyo. At nakita niyo naman po ang inyong Mayor masipag, ang inyong Mayor maasahan, at kung ano pong ugali ko noon nung ako ay konsehal, Vice Mayor, at ngayon ay Mayor, ay ganun pa rin po ang inyong Mayor Francis Zamora.
always approachable, always smiling, di ba? Pwede niyong yakapin, pwede niyong halikan, at pwede niyong kurut-kurutin kung gusto niyo. Wag lang masyadong masakit. Pero alam niyo naman po, si Mayor Francis, kahit saan tayo nagkikita, always smiling. Diba? Kumbaga, masaya po kasi ako na nakikita ang ating mga mamamayan na masaya rin sa ating makabagong San Juan. So last batch ng shoutouts, please. Ayan na. Elizabeth Bagao, yes, merong forever dahil kami po 50 years ng married sa September 22, 1975. Naku po, kung 50 years married na kayo, pumunta na po kayo sa ating Office of the Senior Citizens Affairs sapagkat i-check lang po ang inyong mga dokumento, no? Dahil meron tayong ordinansa na kung 50 years married na po kayo, ay kayo po itatanggap ng 50,000 pesos. No? So please, check, no? Va-validate pa ho yan, no? Wag muna nating pangunahan na yung ating ordinance, but please, go to the OSCA office at ipa-validate nyo po ang inyong mga dokumento at kung qualified po kayo, ay mapapasama po kayo sa programang yan. And sana po, lumagpas pa kayo ng 50 years, sana umabot kayo ng 100 years. Basta lang you stay strong and healthy, di ba? Hindi naman po imposible. I'm also scheduled to deliver 50,000 check very soon to a San Juanenyo centenarian. No? So siya po ay nagdiwang o magdiriwang ng kanyang 100th birthday. So ako po ay nakaschedule na dumalo po sa kanya. Kaya sa lahat po ng nanonood, hindi imposibleng umabot ng 100 years old dahil itong checking dadalhin ko ay pang 8 o pang 9 na po na cheque na aking ihandog sa isang San Juanenyong nagdiwang ng kanyang 100th birthday. Okay, so kung wala na ho tayong shoutouts, muli, ito na, last. Jonalyn Hidalgo, pa-shoutout po, Mayor, sa baby Brixen ko na bagong opera po sa braso at nabali ang buto. Naku, kawawa naman. Ano nangyari sa kanya? Gusto ko daw po niya makita pambalakas ng aming bunso, si Mayor. Idol niya, Mayor Francis Zamora. Sige, Jonalyn, text tayo. Basta may common schedule, nakita tayo. Ganun pa man, please go to our Public Assistance Center. Tulong po tayo no, sa inyong anak kung ano yung kailangan niyang gawing medical procedures. Please visit the PAC or the Mayor's Office. At alam niyo naman po na handa po tayong tumulong parati sa inyo kung ano man pangangailangan. Pakidala lang po ang inyong medical certificate at kung merong quotation o mga reseta ng gamot, dalhin niyo po yan para may labas po natin ng cheque agad-agad para sa inyong anak. Okay, so meron pa po bang shoutouts? Yan, Regina Pardilla Ibanez. Good morning po, Mayor Francis. Na-miss ko po manood ng live ninyo. Mayor, kamusta po? Happy anniversary po sa inyo ni Ma'am Kerry. Yan po ang mabuting halikin ng tahanan. Isa lang po. Hanggang dulo, nako, dapat naman isa lang parate, di ba? Kasi syempre, kaya nga, alam niyo, part of having a strong marriage, of course, is staying loyal, di ba? Kailangan loyal tayo parate sa ating mga mahal sa buhay. Sapagkat yan po ay magpapalakas ng ating samahan. Huwag tayo gagawa ng mga bagay na alam natin hindi dapat gawin. So, sorry, pakitapos lang yung shoutout ni Regina, hindi ko lang nabasa ng buo. Kaya po simbolo ng mabuti at tapat ng haligi ng bayan ng San Juan. Pa-shoutout na po mga tropa dyan sa West Crame, Lizamay, Tamon, Ginalyn, Jeronimo at si Arlen Estolas. Love ka na mga yan, Mayor from West Crame. Thank you, Mayor. Nako po, sa inyo lahat. Ulitin ko Sige, one more time. Paki-flash lang ulit. Lizamay, Tamon, Ginalyn, Jeronimo at si Arlen Estolas. Nako. So, I'm not sure lang kung first name or last name, no? But again, sa inyo lahat, from Barangay West Crame, and of course, sa lahat ng mga San Juanenyong nanonood, isang magandang hapon po sa inyo lahat. Hapon na ba? Yes, tanghali na pala. Sa magandang tanghali po sa inyo lahat. At muli, maraming salamat sa inyong pagpapanood natin Facebook Live. So back to normal programming na po tayo. Every Mondays po tayo ng 11 a.m. Except kung meron ng schedule conflict. Last week po kasi ay installation po ng ating bagong Chief PNP na si General Nicolas Torre at ako po iniimbitahan sa Camp Crame upang masaksihan ang kanyang pagtatalaga bilang bagong chief ng Philippine National Police. Kung kaya't hindi po ako nakapag-Facebook Live nung nakarang linggo. Ngunit ngayon, nandito po tayo magkakasama. And of course, every Monday, 11 a.m., magkakaroon po tayo ng Facebook Live. Except kung meron lang pong
schedule conflict. Okay, muli, maraming salamat po sa inyo. Sana nag-enjoy po kayo sa ating kwentuhan. Kung meron po kayong mga anumang pangangailangan, dalaw lang po kayo dito sa aking tanggapan, ang ating Mayor's Office sa San Juan City Hall, o di kaya sa Public Assistance Center natin, o di kaya sa ating mga hotlines na alam ko naman po alam ninyo. Wag niyo na po akong i-message directly, no? Yun po, na bago lang tayo magtapos. Wag niyo na po akong message directly kasi sa totoo lang, almost 1,000 messages a day po natatanggap ko. At kung isa po kayo sa 1,000 messages na yon, ay hindi ko talaga yun mababasa agad-agad. Kailan lang po ako nakakapagbasa? Kapag wala ho tayong mga tungkulin, kapag wala tayong meetings, pag wala po tayong activities. Kaya minsan, ito nga ho, ilang minutes na tayo nag-Facebook Live, mga 30 minutes na siguro. Tansya ko, mga 50 bagong messages na naman po ang pumasok sa aking cellphone ngayon na hindi ko naman po mababasa agad-agad dahil pagkatapos ito, tatakbo na po ako ng Green Hills para po sa ating celebration ng Eid al-Adha. Pagdating ko ron, siyempre, kakausapin natin mga Muslim brothers and sisters. Hindi ko na naman mababasa yan. Pag matapos ako doon ng mga 2 o'clock, 100 messages na ang pumasok sa cellphone ko. Yan pong katotohanan dyan, sa totoo lang. No? Hindi ko talaga mababasa ang lahat ng yan. At minsan, pag may kailangan kayo, baka ilang araw na bago ko mabasa yan. So please, call our hotline 137135 at ang Mayor's Office hotline po natin. Ipapapost ko lang po uli yan. No? So I'll ask my team to post here sa Facebook ko ang ating Mayor's Office hotline. At huwag kayong mag-alala, aabot naman po sa akin yan, mga pangangailangan, pero mas mabuting idiretso na po sa hotline natin upang matugunan po agad, lalo na kung mga emergency po yan o mga pangangailangan na agad-agad kailangan bigyan ng atensyon. No? So please, huwag na ho kayong mag-text directly sa akin upang mas mabilis po matugunan ang inyong mga pangangailangan. Muli, maraming salamat po sa inyo. I love all of you so much. And I'm very thankful for the support that you have given me once again as your mayor. Muli, maraming salamat. Magkita-kita po tayo muli.